Paulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy fighter Bernabe Concepcion handang-handa na para sa matchup kontra Tanzanian rival Juma Fundi ngayong gabi. Pinoy boxer of the decade Manny Pacman Pacquiao posibleng magsagawa ng comeback fight bago matapos ang taon. Ilang PBA ball clubs patuloy na kinukumbinsi ang kampo ni Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks na humabol sa rookie draft. Emilio Aguinaldo College Generals determinadong mapanatili ang malinis na kartada sa conference ng inaugural Spikers Turf. Top seed Rafael Nadal pasok na sa quarterfinal ng Hamburg Tennis Open sa Germany. Retief Goosen ng South Africa at Ryo Ishikawa ng Japan magkasalo sa liderato sa opening round ng Quicken Loans National sa Gainesville, Virginia. At German forward Mario Gomez sumanib na sa Turkish club na Besiktas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa handa na si Pinoy fighter Bernabe Concepcion para sa kanyang comeback fight sa Cuneta Astrodome sa Pasay City ngayong gabi. Makasagupa ng 27-year-old Bicolano brawler si Juma Fundi ng Tanzania para sa bakanting korona ng WBO Oriental Super Bantamweight Division. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala si boxing promoter Elmer Anuran na kaya pang lumaban para sa world title ni Pinoy fighter Bernabe Concepcion. Ayon kay Anuran, sa tingin niya ay mas bagay si Concepcion sa super bantamweight kaysa sa featherweight dahil mas madaling naabot ng 27-year-old Bicolano puncher ang 122-pound weight limit. Si Anuran ang bagong promoter ngayon ni Concepcion. Ngayon kasi para kinuha ko itong bata, pumayag ako na natulungan itong bata. Naniniwala ko at 122, super bantam, talaga namang highly competitive itong si Aber. Just yung 126, tingin ko medyo maliit lang talaga siya sa yun. Sa decision na yun. Ngayong gabi ay magbabalik aksyon si Concepcion katapat si Tanzanian rival Juma Fundi sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Nakataya ang bakanting korona ng WBO Oriental Super Bantamweight Division sa 12-round slugfest ng dalawang ring gladiators. Parang inaano lang muna natin, kinukondisyon lang muna natin, fighting foreign opponent. And pero in preparation ito, dito sa binubuo ko, ito sa by the belt ko sa October, mga third week of October, we have an ongoing negotiation with Chris Apalo. Sasampa ng ring si Concepcion, bit-bit ang professional record, 3 wins, 19 by knockouts at 6 natalo. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, posibleng sumalang si Manny Pacquiao sa tune-up fight bago matapos ang taon. Ito ang ibinunyag ni top-ranked Big Boss Bob Arum matapos na mapag-alaman niya na maayos na nagre-recover mula sa shoulder surgery ang 36-year-old Sarangani Fighting Pride. Ayon kay Arum, nagpadala sa kanila ng video si Pacquiao at dito ay nagulat umano ang mga therapists sa mabilis na progreso ng rehabilitation at recovery ng Pinoy hard hitter. Dahil dito, nagpahiwatig si Arum na plano niyang hirangin bilang comeback opponent ni Pacquiao sa buwan ng Nobyembre o Disyembre si undefeated WBO light welterweight champion Terence Crawford. Huling sumampa ng ring si Pacquiao sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada noong kung saan nagtamo siya ng shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Lipat tayo sa basketball. Bagamat wala ng planong lumahok sa PBA Rookie Draft, may ilang koponan pa rin ang umaasang makukuha nila ang playing rights sa liga ni former National University Bulldog superstar Bobby Ray Parks Jr. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Hindi pa rin tumitigil ang ilang teams sa pagkumbinse sa kampo ni shooting guard Bobby Ray Parks na humabol sa PBA Rookie Draft. Ito'y kahit pa desidido ang 6'4" Filipino-American dribbler na ipagpatuloy ang paghahanap ng team sa National Basketball Association o NBA. Ayon kay player agent Charlie D, ilang koponan ang handang maghintay kay Parks. Makuha lamang ang kanyang playing rights sa PBA. Yeah, meron. Actually, they were convincing me to convince him. So sabi ko, talagang I think step na yung mind niya na not this year. Kasi I imagine, mahati yung focus niya. Kasi mahirap din yun diba? Na may iniintindi ka. Ang ano niya talaga, he'll be very patient. Ibinalita rin ni D na may ilang NBA teams ang nagpahayag ng interes na isama si Parks sa kanilang training camp. Kasi hindi talaga siya tiro. It's really hard. No? Actually, yung makapasok lang ng Summer League ay talagang napakahirap pasukin. Kaya we're so glad na masama nga siya sa Summer League ng Dallas Mavericks. So, yeah, we're still hoping, for another invitation for him to go to the training. Naglaro para sa Dallas Mavericks sa nakalipas na Summer League, hangad ni Parks na una-unahang Filipino homegrown talent na makapasok sa NBA. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, todo papuri naman si San Miguel Beer Chief Mentor Leo Austria kay big man Junmar Fajardo. Sa katunayan, malakas ang kutob ni Austria na mabubura ni Fajardo ang record para sa may pinakamaraming napagwagi ang PBA MVP honors dahil sa kanyang unang 3 seasons pa lamang sa liga ay nakadalawa na ang 6'11" Cebuano slotman. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Gorospe. Naniniwala si San Miguel Beer head coach Leo Austria na hindi malayong malampasan ni Star Center Junmar Fajardo ang record para sa pinakamaraming nahakot na PBA MVP honors. Sa kanyang unang 3 season sa liga ay nakapagsubi na si Fajardo ng 2 MVP awards, kulang na lamang ng 2 pantayan ang record na 3-4 na parangal ni na legendary slotman Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio. Ayon kay Austria, kahanga-hangang achievement ni Fajardo na sa edad na 25 ay nakasungkit agad ng back-to-back MVP awards. At the young age of 25, I think hindi pa siya nakakarating sa kanyang prime wala pa siya sa tuwing nag-uumpisa pa lang siya. Kaya posibleng lahat yung mangyari. But sabi ko nga, it will depend the performance of the team. That's why he has to work according to the system of the team. And then kailangan tulungan lahat sila. I'm sure na kayang-kaya niya yun but it will become harder and harder dahil siya ngayon ang target ng every team dahil siya ang pinaghahandaan ngayon. So but it's a good thing dahil kung gano'n ay di magiging lalong competitive siya dahil paghahanda niya yun. So tataas ang level ng competitiveness ng Pero hindi tinanggi ni Austria na madalas niyang payuhan si Fajardo na unahin muna ang PBA Championship bago isipin ang individual honors. Keep on telling him na marami ka pang inalabas. And ang maganda dito sa batang ito, he keeps on learning And he keeps on working hard. And that's why for me, deserving na makuha niya yon. But sinasabi ko rin sa kanya, you cannot win games by yourself. So you have you need a lot of help from your teammates. Sabi ko sa kanya, ang strength namin din nasa iyo, pero ang strength mo nasa teammate mo. And kaya ka nananalo ng ganito mga awards, that is because of your team. Imagine kung lagi kang 20, 30 o double-double, pero nananalo yung team mo, hindi ka rin Bukod sa MVP award, si Fajardo ay nakasikwat rin ng 2 PBA titles para sa San Miguel Beer ngayong season. Para sa PTV Sports, Golden Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, hinikayat naman ni Rain or Shine Elasto Painters bench tactician Yeng Giao si point guard Chris Chu na magdesisyon agad kung magre-retiro na ba o hindi pa sa PBA. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Ria Arevalo.
Bagamat garantisado siyang may pwesto sa roster ng Rain or Shine Elasto Painters, hindi pa rin dapat patagalin ni point guard Chris Thieu ang pagdedesisyon sa kahihinatnan ng kanyang PBA career. Sa panayam ng PTV Sports, nagbigay ng kondisyon si head coach Yang Giao para mapasama sa lineup ng Elasto Painters sa susunod na season si Thieu. I cannot wait for him forever naman. Let's give him enough time and then I guess within that time magde-decide naman yan. And pag nag-decide siya ng wag naman siguro masyado matagal, welcome naman siya at meron siyang reserve slot. Samantala, inihayag naman ni Giao na sa PBA rookie draft niya planong punan ang anumang kakulangan ng kanyang roster. Yun ang magiging wala pa ano. Although ang alam kong magpapadraft sila Torres, sila Van Opsal, they will be Hawak ng Rain or Shine ang 3rd overall pick sa annual draft na gaganapin sa Robinson's Place sa Maynila sa Agosto 23. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa volleyball, doble kayod sa ensayo ngayon ang Emilio Aguinaldo College Generals para sa kanilang asam na mapalawig sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. May report si Ms. Arian Malyari. Ang Emilio Aguinaldo College Generals na mapanatili ang kanilang malinis na kartada sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Hawak ang 3-0 unbeaten start. Puspusan ang pag-iensayo ng Generals 3 araw bago ang matchup kontra NCBA Wildcats sa Group A. Nauna nang pinayukod ng EYAC ang UE Red Warriors, FEU Tamaraws at Mapua Cardinals upang makakuha sila ng pwesto sa quarter-final round. Yan ang pinamoto namin. Defense is the best offense. Kaya naman namin na lalo na pag sama-sama kami. Yun lang ang pinakasandata ng EYAC. Sama-sama, enjoy, tapos full energy. Napaka-pressure sa amin. Kailangan namin ipakita na may pinanghawakan kaming title sa NCAA. Samantala, tiwala naman si EYAC head coach Rodrigo Palmera na makakapasok sila sa final turf. We are trying our best para maging successful dito sa competition na unang-unang Spikers Turf, especially na makakuha kami ng pinakamagandang posisyon. Sa tulong ng mga estudyante at ng Emilio Aguinaldo College, yun ang pinag-aano namin, lagi namin pinagdadasal. Bibigay rin naman namin yung best namin para makuha namin. Ang showdown ng EYAC Generals at NCBA Wildcats ay isasagawa sa San Juan Arena sa Lunes. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, upang mas maging swabe ang preparasyon ng mga national fencers para sa Olympic qualifiers, nakiusap ang pamunuan ng Philippine Fencing Association sa Philippine Sports Commission o PSC na sana'y aprubahan naman agad ang kanilang hiniling na budget. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Determinado ang Philippine Fencing Association o PFA na makapagpadala ng atleta sa 2016 Rio Olympics. Ayon kay Philippine Fencing Association President Richard Gomez, 3 fencers ang sa tingin niya ay may potensyal na makapagsubi ng pwesto sa 31st Olympiad. At ang mga ito ay sina Nathaniel Perez, Mia Alison Hernandez at Harleen Regin. Candidate na pinadala namin sa kanila, wala. Isa sa women's FA, tapos 2 sa foil, isang lalaki sa babae. Tuloy-tuloy yung training. Lahat ng pinadala namin, nag-perform na naman ng mabuti sa Southeast Asian Games. Hindi ko lang kung ilan yung ma-aprobahan na. Pero kung mapadala kami sa at least 2 Olympic qualifiers, hoping na makakuha tayo ng enough points para makaparticipate yung ibang athletes natin. Umaasa rin si Gomez na sa lalong madaling panahon ay maaaprobahan ng PSC ang kanilang hiniling na supplementary budget para sa mga national fencers sa Olympic qualifiers. Siguro within the next 2 months sana maaprobahan nila kasi halos lahat ng NSAs nagpadala ng candidates nila. And that will entail a big amount of money para mapadala yung mga iba-ibang athletes ng iba-ibang sports. Noong 2012 London Summer Olympics,
ay wala ni isa mang fencer ang nagrepresenta sa Team Philippines. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagpamalas naman ng respectable performance sa Thailand Open Karate Do Championships ang mga national karatekas. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Aryan Malyari. 5th place finish overall ang nairehistro ng Philippine Karate Do team sa katatapos na Thailand Open. 4 na gold medals ang naiuwi ng mga national karatekas. At ito ay courtesy na Komite Bets May Soriano, Coley Bernadette Limson, Lance Gabriel Villafane at Jasper Fontillas. Bukod pa rito, kumulekta rin ang Philippine team ng 8 silvers at 14 na bronze medals sa 4-day meet. Habang nandito po ako sa Philippine Typhoons, pag-iigihan ko pa yung training para sa bayan. Yun yung kagandahan doon dahil yung support buo para sa bayan talaga. I brought home the silver medal, but despite that, I'm still happy and I'm still gonna continue to train hard. Mabigat din po yung mga nakalaban ko para sa mga susunod pong international na laro namin. At pagpuputihan pa po namin yung aming training. Samantala, inihayag naman ni Philippine Karate Do Federation Secretary General Raymond Lee Reyes na ang fight ay bahagi na ng preparasyon ng mga national karatekas para sa 2017 Malaysian Southeast Asian Games. Susunod na SEA Games sa Malaysia, at least ang team natin ay nakabuo at nagkakaroon ng exposure, continuous exposure para sa ating bayan. Salamat po sa suporta at dahil sa inyo ay naging maayos po lalo ng ating mga atleta dito sa Thailand. Kaya maganda ang performance nila at ang mga kabataan din ay nagpakita para sa future ng ating karate sa Pilipinas. Team Indonesia ang itinanghal na overall champion sa Thailand Open. Sa kanilang total collection sa 12 golds, 5 silvers at 16 bronze medals. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Top seed Rafael Nadal, pasok na sa quarterfinal ng Hamburg Tennis Open sa Germany. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa globe sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa NBA. Naglabas ng sama ng loob sa kanyang dating team na Portland Trail Blazers, si Dallas Mavericks newly acquired shooting guard Wesley Matthews. Ito'y hindi paghahatag na sa kanya ng contract extension na sinundan pa ng hindi pag-communicate sa kanya ng team. Ang 6'5" dribbler ay itinuturing na heart and soul ng Trail Blazers. Pero hinayaan siyang pumasok sa free agency ng team management ngayong off-season. Isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit hindi binigyan ng bagong kontrata ng Trail Blazers si Matthews ay ang natamo niyang Achilles injury noong nakaraang season. Dahil dito, nagdesisyon si Matthews na pumirma sa Mavericks ng 4-year deal na nagkakahalaga ng $54 million. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Right on track pa rin si Rafael Nadal para sa kanyang misyon na makakopo ng ikalawang titulo sa Hamburg Tennis Open sa Germany. Kagabi ay pinatal si seeded Spaniard ang nakaduelong si unseeded Jiří Veselý ng Czech Republic 6-4 at 7-6 upang umabante siya sa quarterfinal round. 2 beses na nakabreak sa laban si Nadal at isinelyo niya ang panalo nang sumadsad sa net ang backhand ng Czech rival sa final point ng match. Ang susunod na makakatapat ni Nadal ay si 5th seeded Pablo Cuevas ng Uruguay na nagwagi naman laban kay unseeded Jerzy Janowicz ng Poland. Sa tennis pa rin, pasok na si two-time defending champion John Isner sa quarterfinal ng Atlanta Open sa Georgia. Ito'y matapos na dispatsahin niya si unseeded Radek Stepanek ng Czech Republic sa straight set 7-6 at 7-6 kanina. Humataw si Isner ng 33 aces sa laban kung saan dinomina niya ang tiebreaker ng bawat set ng match. Target ni Isner na makasungkit ng pang-10 career single.
Sa golf, Retief Goosen ng South Africa at Ryo Ishikawa ng Japan magkasalo sa liderato sa unang araw ng aksyon sa Quicken Loans Nationals sa Gainesville, Virginia. Kanina ay kapwa pumalo ang dalawang parbusters ng 8 under 63 sa Robert Trent Jones Golf Course upang lumamang sila ng one-shot laban kina Ernie Els, Kevin Chappell at Justin Leonard. Humataw si Goosen ng 3 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 5 pang birdies sa back 9. Hole-in-one naman si Ishikawa sa par 3 4th hole bago siya humataw ng 5 magkakasunod na birdie sa back 9. $6.7 million ang total pot money na nakataya sa 2015 Quicken Loans National Golf Championships. At sa football, sumanib na sa Turkish club na Besiktas si forward Mario Gomez. Tapos ang kanyang dalawang unhappy at injury-plagued season sa Serie A club na Fiorentina. Halos hindi nagamit ng Fiorentina si Gomez noong nakaraang season dahil binagabag siya ng thigh muscle injury. Sa ngayon ay on loan lamang ang paglalaro ni Gomez para sa Besiktas pero may opsyon ang koponan na gawing permanente ang deal sa 30-year-old German booter. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, dapat pa bang humabol sa PBA Rookie Draft si Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV. At nagbabalik ang PTV Sport. Yun, tayong dalawa lang ngayon. Wala si Idol Dennis. Nasa ba siya ngayon? Nasa Pasay ba siya? Nagko-cover ng boxing. Nagko-cover siya ng boxing. Yes. Oo, wala si Idol Dennis Principe ngayon. Kaya sa mga gustong tumawag, naku, wala tayong calls ngayong gabi. Pero gayon pa man, ay meron po tayong Facebook account para sa inyo pong mga comments. Para po sa ating question of the day, ipakita ulit natin, Meg. Ang question of the day natin is, dapat pa bang humabol sa rookie draft si Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Siguro madami nagtataka, bakit pa natin tinatanong? Nag-decide na nga si Parks na gusto niya mag-NBA. Na mag-skip muna ng PBA Rookie Draft. Well, ang totoo po kasi niyan, meron pa mga na naghahabol sa kanya na para mang gustong mag-change of heart pa si Ray Parks, di ba? Na maglaro ka na, sige na. Yung iba naman, sinasabi, iintayin nila siya. So parang gusto nila makuha kay Ray Parks ay yung kanyang playing rights mismo. Para kahit nasa susunod na season na siya, kung halimbawa man na subukan niya pa rin sa NBA, kung mag-NBA D-League man siya. Kasi sa pagkakaalam natin, both sa NBA, merong ilang mga teams na interesado sa kanya na isama siya sa training camp. Kasi kahit paano naman, naging impressive naman yung stint ni Ray Parks sa Dallas Mavericks, di ba? Nung Summer League. So, parang sa training camp, sa darating na September or October sa NBA, parang may gustong isama siya sa training camp. So, pursue na dream niya yun. Ngayon, dito naman sa atin, sa local, sa PBA, may mga teams na gustong kunin siya. Kumbaga, through his agent, nakikipag-usap pa. Tinatry pa rin siyang ligawan. Natin kung mag-change of heart kasi hanggang August 7 pa naman yung mga local-born players pwedeng mag-submit ng kanilang mga applications sa rookie draft. Kasi 3 days before the draft, which will be on August 23, tsaka palang babanggitin o ilalabas ng PBA yung official list of applicants. August 20 yun, lalabas nila. Okay, basa na tayo ng mga comments natin, Meg. Alright, from Edward Padian, nag-ano siya ng meme niya. Sabi niya, I'll forget your reasons and alibis, si Coach Todd but I won't forgive all your selfish advice. Sino pinatutungkulan niya dito? Yung mga nag-beg off? Mga players ba? O yung management? Pero alam mo, ang daming hindi available for this, Gilas. Imagine sa Rain or Shine, di ba? Naging kasama sa lineup nila ay sina Jeff Chan, si Polly, Bo Belga. At ngayon, ang lumalabas mag-isa na lang si Gabe Norwood. Si Gabe Norwood. Na ipahihiram daw, sa para pool. Tapos sa SMC naman, Junmar Fajardo, mukhang hindi na. Japeth Aguilar, na-dislocate yung finger. Marshall Lassiter. Pingris, wala din. Pingris din, na nasa US. Medyo ngayon? Butas ngayon yung... Though, may mga players na pumalit, Si LA Tenorio pa pala, wala na din. Nag-beg off na din due to fatigue. So, Terence Romeo, nadagdag, Sanitos, Calvin Abueva. Marami ba din namang mga... Mali mo maging positive. Sa pool pa lang yan,
pool pa lang. So hindi pa yan yung final lineup na isasama nila sa FIBA Asia Men's Championship. So parang ano lang to, selection pa, pagpipilian pa yan. Great. Ito si Yeye Minada. Sabi niya, oo, bakit umaasa pa siya makuha sa NBA? Hindi naman maganda ipinakita niya sa Summer League. Oy, remember, meron siyang stint na maganda ipinakita niya. 9 points yata yung nagawa niya. No? Galing kay Jack Emerson Pangilinan Palis. Sa akin, oo, dapat lang humabol siya sa draft. Samantalang sa NBA Summer League, hindi gaanong pinapasok. Sa PBA, may playing time yan, lalo na't hasang-hasa sa laro si Idol Ray. Pero sabi nga, follow your dreams. Pwede. From Bonbon Estomo, sabi niya, wag na. Try niya na lang sa NBA. League. Okay. From Jo Marie Antonio, oo. Kasi remember, merong mga players na sinasign ng ilang team sa NBA, hindi para dun sa mother or flagship team nila, kundi para sa D-League team. Oo, D-League, yes. From Howell Villanueva, pa-importante. Pa-importante daw. Pa-importante sa English, iba pa VIP. Okay, sabi naman ni Ozitro OJ, PBA na lang po sa Summer League. Buwakaw na mga kakampi. Paano pa kaya kung NBA na? Dito na lang siya, sisikat pa siya dito. Good luck PTV Sports. Number 1 kayo sa Sports News. Mua chup chup. Ang sweet naman ni Ozitro. Salamat Ozitro ha, OJ. Okay, galing kay Rex Segovia. Oo, pwede para kaka-excite naman yung Philippine Cup next season kasi may mga malalakas sa draft. Rain or shine, fan po ako. Gusto ko kasi mapunta si Rosario sa amin. At babati po kami dito sa Boracay, Aklan, sila Sammy, Decibel at Family Villaflor na nanonood ngayon sa inyo. Hello, sa lahat ng mga taga-Bora, ha? Diba? Saya dyan. Saya dyan sa Boracay. Pero hindi pa ako nakakapunta doon. Seriously? Oo, serious yun. Hindi pa. Kaya sa Villaflor family, imbitahan nyo kami dyan. Salamat sa inyo. Rex Segovia, tama. Well, kaya niya nasabi siguro na para mapunta si Troy. Kasi pagka sumali sa rookie draft si Parks, parang lalabas na number 2 agad siya. Na susunggaban agad siya ng Mahindra. Mahindra na ngayon, hindi na Kia Carnival yung pangalan niya yung team eh. At okay, kay Del Martisoy sa NBA D-League na nang muna siya, may pag-asa pa naman siyang makapaglaro sa NBA. Alright, from Jove Tabin, sabi niya, oo naman, syempre, ayan yung gustong makuha ng Ginebra. From Matthew Ganuelas Rosser, hindi, ituloy niya yung dream niya sa NBA, nasa sa kanya pa rin yan, sana nakuha siya ng team doon. God bless. Pabati po sa BSBA 4 Boys ng Iris Cavite Campus. And hi, Cherry May Molina, mag-text ka na. Heart. Thank you, PTV. Mag-text ka na kasi kung sino man si... may alitan sila. Kung sino man si... Sino ba yan? Si Cherry May Molina. From Christopher Cervantes, mas maganda mag-PBA muna siya. At least may experience siya. Or sumali siya sa 3.0 Gilas. Baka doon makita siya ng NBA. Pabati po sa mga tiga San Guillermo, Morong Rizal, at sa mga Navotas, Cardona, Rizal. Okay. Jason Javier, sana magpa-draft na siya. Masasayang lang ang effort niya doon. Dito muna siya para makilala siya sa PBA. Kaya mag-gilas muna siya. Sana mabasa niyo ito. Thanks. Nabasa na po namin. Ate Meg, sobrang ganda mo talaga. Babati ang Javier family. Raul Ventura, hello. Kumusta ka? And the kid. Hoy, kasama yung mga kids niya. Okay, galing kay... Sino tayo? Phil Robert. Yan, si Phil Robert From Cruz. Phil Robert Cruz, nasa sa kanya yung kung gusto niya. Pero sana maglaro siya sa PBA at sana mapunta siya sa Aces. Alaska Aces. From Melvin Grumal, laro na lang muna siya sa Gilas. Pakita niya ang galing niya doon. Okay. Kay Norman naman tayo. Norman Alvar, wag na kasi dapat magpursige, palalo siya, huwag siyang tumulad sa ibang PhilAm na kontento na lang sa PBA. Kaya di tayo naangat kasi kontento na lang tayo kung ano ang nakahait. Oy, pero remember, sikat din PBA sa Asia. So, hindi basta-basta liga lang yan. Galing naman kay John Martin Zapanta Casano, tama naman ninong niya. Mga import nga sa PBA, dinodomina nila yung liga natin. Pero hindi nakukuha sa NBA. Pero yung pinakita niya sa D-League, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit mangyayari yun. Salamat, John Martin. Okay, si Kenneth tayo. From Kenneth pa lang, sabi niya, gilas muna siya para mapakita niya sa mundo ang galing niya. Saka na siya mag-PBA. Mahirapan siya mag-NBA
pagka-sign niya sa PBA ng contract. Okay, nako, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabasa ng ating mga comments. Galing naman kay Kimper Kayer, oo, pa-draft siya sa PBA, then pag nasali siya sa Gilas, patunayan niya na pang NBA siya. Mapapakita niya na NBA caliber din siya. Kaya importante yung FIBA Asia Men's Championship kasi qualifier yan sa Rio. At saka madami na di-discover talaga sa Oo, biro mo sa Rio Olympics, makakalaban mo na lahat ng basketball teams in the whole world. From ako si Von. Oo, para makilala sila international, pero after nun, balik ulit siya sa US para sa NBA D-League. Huwag na muna siyang mag-PBA kasi for sure, di siya mahahasa dito. From Kent Gonzaga, ba't magpapadraft na ba siya? Well, sabi niya, hindi na. Pero may mga naghahabol pang teams. Kasi hanggang August 7 pa ang applicants. Mali mo mag-change of heart. Si DeAndre Jordan nga, verbal agreement pa lang, bigla nagbago From Maria Felipe Palisok, sabi niya, oo, mas maganda kung sumabay na rin siya at sana sa Barako Bull. O kaya sa NLEX mapunta para lumakas din sila. Solid SMB here. Coming from an SMB fan, gusto niya lumakas din yung ibang team. Oo, tutulungan niya. So para mas maging competitive pa. Pero nagiging mas competitive na ngayon yung PBA. G. Mira Sarol, try niya sa NBA D-League. Okay? From Mark Josh. Sabi niya, inter-barangay na lang. Inter-barangay talaga From Marisa Gonzalez, oo, mas maganda kung sasali din siya at lalong matataranta ang TNT para makuha yung pitch ng Kia, di ba? Sana mabasa niyo ito, ma'am and sir. Kasi may mga balita na yung TNT ay naghahanap ng kanilang mga players para sa overall number 2 pick. So pag sumali, if ever na sumali si Ray Parks, pag-iisipan mo daw yan, sabi ni Coach Jong Chico. Of course. From Gilchard, Mark Joe, MJ Memphis, sabi niya, dito paliga kami. Sa liga daw nila. Okay, si Alvin Isip. Sabi niya, wag na, di ba ang gusto niya sa NBA siya, doon na lang siya. Kung anong gusto mo, sundin mo, parang ganun. From Gilchard Lontok Yahot, dapat kasi like Japet Aguilar, naglalaro na siya nun sa Talk and Text, then biglang may nag-invite sa kanya na team na Santa Cruz Warriors, sa NBA D-League, kaso di lang sinuwerte. Kung magpapadraft si Parks ngayon, okay lang kasi hindi naman nawawala ng mga nag-scout dito sa PBA. Dapat dito pa lang sa PBA, patunayan na niya na belong talaga siya sa NBA. Thanks po! Pakibati nga po pala si Bong Yahot and si Tata Lino. At mga Yahot at Lontok family ng Los Baños, Laguna. Thanks po. God bless this show. Salamat po, Gilchard. From Benji Rivera, wag na, hindi naman siya magiging number 1 draft pick. Next year na lang. Next year. Kasi may iba nagsasabi pag next year, baka magiging exciting daw. Kasi makakasabay niya sila Kiefer Ravena, di ba? Okay, from Brian Linquico, sana try na muna niya sa NBA D-League. Tingin ko naman kung magtatrabaho siya ng maigi, pwede siyang bigyan ng call-up. From Saint Lin, Abot Santos, mas maganda na hindi na siya draft para exiting next rookie draft. Exciting. Ayan, yan na yun. Tinutukoy ko kanina. Rookie draft, Ravena and Yun, si Kiefer Ravena, Marvin Estella, sikat na si Parks kahit hindi pumasok ng PBA, sa dami ba naman ng talangka moves? Trending siya palagi. From Gerard. Kelvin Pasqua, hindi. NBA D-League muna, try hanggang pwede pa. Anytime naman, pwede siya sumali sa PBA. Basa pa tayo from Anthony De Palma. Oo, tama, sa NBA D-League muna siya. Minsan lang kasi ang ganong pagkakataon. Good luck sa kanya. Mas okay kung, sabi ni Joko Saik, mas okay kung hahabol si Ray Parks, pero kung gusto niya talaga pursue NBA dream niya, mag-NBA D-League muna siya. Okay. Ronnie Camporaso, syempre naman malabo nang mapasama sa official roster ng Mavs o di kaya sa ibang team. From Villanueva, Austria Ruel, sabi niya, kung ano ang makakabuti sa ang sundin niya. Pero kung sa NBA, dapat magsimula ka muna sa ibaba bago yahakin ang mataas mong pangarap. Pabati naman po, Idol, dito sa San Pedro, Laguna at hi po kay Binibining Meg. Totoo yun. Dapat mag-umpisa ka talaga sa baba. Kasi, of course, once na magsikap ka, talagang aangat ka. Pero alam mo, sa tingin ko, maganda rin yung mga opinions ng ating viewers na D-League muna. D-League muna. Para mahasa pa siya, di ba? Kasi yung NBA, yung mga players nila doon, ibang level din. At saka, remember, karamihan sa mga napipick nila sa draft, yung mga kinukuha ng mga NBA team sa
katatapos lamang na June draft sa kanila, ay dinadala din na sa D-League. Tapos, hahasain nila doon at pag nahasa na nila doon at gumanda yung performance, bigla nilang kinukuha sa kasagsagan mismo ng regular season ng NBA. Na magsimula ka talaga sa D-League. Ito muna si Jonel Quiabao Navarro. Kailan daw start ng PBA? October 18. Yan. Lapit na. Yung All-Filipino Conference. Okay, naku, inabot na po tayo ng oras at kumakaway-kaway na si Kuya Ruben Castillo. Okay, mga pasasalamat mo na ngayon. Siyempre, maraming salamat sa View Blends. Please visit them at facebook.com/viewblendsph. Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, The House of Silhouettes, Pampered Pooch Organic Shampoo, Mr. Friend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Thermosthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Tour. Kay JR Pantua, na nanonood dyan sa condo, tsaka kay Mama, I love you. At dapat lagi tayong good vibes. Gaya nga nito, nasa shirt ko ngayon, dapat laging happy, di ba? Para talagang good vibes tayo lagi. Kay Jason Rubio, maraming salamat po. At of course, salamat sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City, sa Pantua family, Liano, Caloocan City, Camino family dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Papa, I love you. Mama, I love you. Ginger, Ate Rose, and to Miss Aiza, I love you so much. And of course, kay Kuya Dennis Principe, na hindi natin nakasama ngayon, ay see you on Monday. Yan. So I hope na nag-enjoy po kayo Sports Radio Family. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. This Sunday, may show po ako dyan sa Sports Radio, 4 to 5:30 p.m. The Real Score. At syempre, News at 1 sa Lunes po yan, 1 to 2:30 p.m. dito po sa PTV4. So, pansamantala, ako po, si Haji Caminio. Megs Yozo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Happy weekend!